Mula sa pag-usa ng death penalty bill sa Kamara hanggang sa kontrobersyal na pagpapahubad sa mga preso sa Cebu Provincial Jail at sa bagong report ng Human Rights Watch kaugnay sa mga umano'y pagpatay na may kinalaman sa droga. Ilan lang yan sa mga isyong inaalmahan ng Commission on Human Rights. Mga panayam natin ngayong ang kanilang tagapagsalita na si Attorney Jacqueline De Guia. Mga kapuso, pwede rin kayong lumahok sa ating diskusyon. Mag-tweet lang sa gamit ang hashtag na AskNTG. Magandang umaga po, Attorney De Guia. Magandang umaga, Howie and Kyra, at sa ating mga kapanood. Okay, Attorney, kahapon sinabi ni Pangulong Duterte, criminals have no humanity. Ang reaction po ninyo? Yung definition natin ng human being, I think, is so basic na hindi natin kinakailangan na ng isang malalim pa na definition o pag-uusap kung sino nga ba ang tao o hindi. Tayo ata lahat, nung tumingin tayo kanina sa salamin, nakita natin ang isang tao na may dignidad at dangal. At pag sinabi kasing tao, wala tayong pag-iiba. Isa kasi sa mga basic characteristics ng human rights ay yung sinasabi natin universality. So lahat ng tao, anuman ang uri, mataas man, maliit, Pilipino man o dayuhan, babae man o lalaki, yaman man o mahirap, anuman ang estado sa buhay, ay pare-parehong mga tao. So I hope na maintindihan ng nating lahat na ang CHR ay tumitindig sa bawat tao at bawat individual, walang pag-iiba na tinitingnan kasi pinapahalagahan natin ang buhay ng bawat tao at yung dignidad na meron siya. Ngayon, I hope rin na hindi rin ma-misinterpret at ma-misunderstand ng publiko yung ginagawang investigasyon ng CHR patungkol sa kampanya laban sa droga. Tulad nga na nasabi namin nung umpisa pa lamang, suportado namin ang kampanya laban sa droga dahil ang paniniwala namin mas maraming karapatan ang matatamasa ng maayos kung walang droga sa lipunan at walang krimen. Kaya naman sinusuportahan namin iyang kampanya na ito at yung pagpapatupad ng RA 9165 o yung ating comprehensive anti-drug law dahil yung polisiya ng batas na yan ay actually pro-human rights dahil gusto niyang protektahan yung mga kabataan. Ang naging issue lang talaga mula nung umpisa ay yung metodolohiya dahil yung operasyon ay nagresulta sa pagkawala ng maraming mga buhay ng iba't ibang mga tao. Ano dyan na naghalo yung mga sinasabi natin suspected drug users and pushers, kaya lang meron din yung mga inosente. Tandaan natin na kapag sinabi natin na ito yung mga taong namatay, ito ay mga nanay, mga tatay, mga anak, mga kaibigan, mga kaanak, na pare-pareho sa ating lahat ay importante ang buhay. Naiintindihan rin natin yung sentimento syempre na ito ay mga nakalabag sa batas at sang-ayon kami na dapat huliin sila at mapapanagot doon sa mga krimen na ginawa nila, ipatupad ang RA 9165. Kaya lang malinaw kasi na sinasabi doon sa batas na iyon na apprehension, imprisonment, and imposition of fine lamang yung parusa na binibigay. At sinasabi na kung kinakailangan gumamit ng dahas, kailangan mapatunayan beyond reasonable doubt na merong resistance at yung force na ginamit ay reasonable, proportionate at necessary. Okay, kaugnay niyan, may dalawang magkasunod na report mula sa dalawang international human rights groups, Amnesty International at Human Rights Watch, na parehong nagsasabi na sangkot ang mga pulis sa mga extrajudicial killings na so far the police has been blaming on unknown or mysterious vigilante groups. Una-una, yung Commission on Human Rights, you're very familiar with these two international groups. How much credibility does the Commission give these two international groups pagdating dito sa mga sinasabi nilang human rights violations sa ating bansa at sa mga ibang bansa na iniimbestigahan nila?
Opo. Ang Amnesty International, kasama na rin po ang Human Rights Watch, ay two worldwide and popularly known human rights organizations globally. At sila po ay very credible and of good reputation. May sarili po silang pamamaraan at estilo ng pagsasagawa po ng kanilang pananaliksik. At meron din po silang mga pamamaraan kung paano po nila pinapahayag yung kanilang mga findings. At yung primary purpose po ng dalawang organisasyon na iyan ay tignan kung ano po yung mga prevailing human rights issues sa lahat ng mga bansa. So hindi lamang po Pilipinas ang tinitingnan nila, kaya lang pati po yung mga iba't ibang bansa at kung ano po yung prevailing human rights issue. At nataon po na sa atin ay yung extrajudicial killings bunsad ng kampanya laban sa droga. Yun po ang kanilang pinagtuunan ng pansin sa taong ito. At pareho naman po yung panawagan nila na magsagawa po ng investigasyon. Importante po kasi yung investigation as the first step of our criminal justice system para po malaman natin yung katotohanan. And I hope na tignan po ito with an open mind para po matignan natin kung ano po yung maaari natin maging areas of improvement. Sa bagay po, ang hinihingi po nila ay investigasyon. It wouldn't hurt po to conduct investigations. The primary purpose of which is to find out po yung katotohanan sa likod ng mga insidenteng ito. Okay. At kung meron pong paglabag, saka po natin pwedeng mag-exact ng accountability. Siyempre, itong dalawang grupong ito ay may mga kritiko dito sa atin kasama na yung mga ibang senador. Sinasabi na wala naman daw ebidensya, puro mga blind sources. Nabanggit nyo nga yung findings nila, no? I mean, yung CHR mismo nag-iimbestiga, no? Is there some commonality or nagtutugma ba ang yung ibang findings niyo at saka yung findings din ng itong dalawang grupo? Howie, dahil pending pa ang aming investigation, I think it will be too premature to conclude right now kung merong pagpapareho. Kaya lang, sapat yung basihan para magkaroon ng investigation. Kasi ang CHR, kapag nakakita siya ng based on its own evaluation and assessment na may possibly at saka may allegation of human rights violation or yung sinasabi natin pang-aabuso ng kapangyarihan by state agents, kami ay nagsasagawa ng investigation. So the mere fact na nagsasagawa kami ng investigation, it means na concerned kami doon sa sitwasyon. Sa hinaharap, maglalabas din kami ng aming report at doon natin makikita kung meron nga tayong mga pagkakapareho. Kaya lang sa Attorney, overall na panawagan, meron na kaming pagkakapareho kasi ngayon pa lang ini-encourage na namin pareho ang gobyerno na magsagawa ng investigation. Dahil pinapakita nito na kapag nagsagawa siya investigation, walang tolerance or acquiescence or merong pagkondena sa mga nangyayari, hindi siya sumasang-ayon. Kaya napaka-importante talaga na makita natin yung sincerity ng gobyerno sa pagsasagawa ng investigation. Okay. Itong pinakuhuling report kasi ng Human Rights Watch, no, binalikan nila yung ibang kaso at inimbestigahan nila. May mga bagong detalye silang iniulat dito sa kanilang report na hindi lumabas sa mga unang media reports. Are you looking into the same cases, some of the same cases of these killings? Yes, actually, binibigyan namin ng importansya lahat ng impormasyon na dumarating sa amin, lahat ng mga nire-report ng media, pati na rin yung mga nire-report ng Amnesty International at saka Human Rights Watch. Dahil ito ay base sa mga
true narrations ng mga tao na nakausap nila. Sabi ko nga na tulad kanina, hindi naman sila naglalabas ng isang report na wala sila talagang nakakausap at verify on the ground. Kami naman sa CHR, bibigyan namin ng halaga iyan at i-cross-validate rin namin. At sa aming sariling independent at impartial investigation, sisikapin namin na i-verify yung mga nakasaad doon. Okay, at sabi niyo maglalabas na ng report ang Commission on Human Rights kaugnay ng itong issue nga ng extrajudicial killings. Kailan to ilalabas? How is ngayon? Marami pa sa mga kaso ang patuloy namin iniimbestigahan. Masyado kasing marami. Libo-libo yung kailangan naming imbestigahan. At may mga challenges kaming kinakaharap in terms of manpower and resources. Kaya lang ano doon yung aming intention. Actually, si Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana na siyang head ng National Task Force on HAK ay talagang pumupukpok sa aming mga regional offices na bigyan prioridad ng mga kaso na ito. And hopefully, in the near future, makakalabas din kami ng report namin. Ito ay magiging baghagyang report dahil masyado pang marami talaga yung iimbestigahan namin. Kaya lang, ito rin ay ang pagre-report sa tao para malaman rin nila yung aming progress so far. Yeah, but at the same time, siguro mayroon din kayong sense of urgency about this dahil araw-araw may napapatay at sabi niyo nga napakarami ng napatay. Yes. So, actually, kada linggo pinag-uusapan yan, pinagmimitingan, nag-iisip ng mga bagong strategiya, nirarally namin yung aming mga regional offices na lahat ng mga kaso ay dapat namin mabuksan at talagang maimbestigahan. okay, dito naman po sa Oplan na Greyhound, ano, na naganap sa Cebu recently, ay ano raw, tila mala Auschwitz, yung sinasabi ng ibang nagpo-post sa Facebook ng letrato ng itong mukhang at least several dozen o maaring daan-daang preso sa Cebu Provincial Jail na hubot-hubad, no? And then now we're seeing photos of them, no, without completely naked, with police milling around the grounds ng preso. No? Do you see anything wrong with this? Howie, doon sa issue ng pagsasagawa ng Greyhound operation at yung layunin niya na alisin ang kontrabando, wala kaming nakikitang violasyon doon kasi tama naman na ang bawat piitan ay walang kontrabando at hindi tama na may droga sa loob ng mga bilangguan natin. Ang naging issue lang dito at yun ang titignan ng CHR kaya magsasagawa ng investigasyon ng CHR ay yung ginawang pagpapahubad ng malawakan dun sa mga bilanggo. At tama ka, naging concern iyan sa social media dahil ito nga ay ipinareho doon sa mga pangyayari noong World War II. At tatandaan natin na ipinanganak ang human rights at saka human rights instruments pagkatapos ng World War II dahil sabi nga natin, ayaw natin bumalik sa panahon na kung saan yung dignidad ng mga tao at yung buhay na napaka-importante ay maisawalang bahala muli. So dito sa kasong ito, ang titignan ng CHR lamang ay yung pagpapahubad doon sa mga bilanggo. Naiintindihan natin na meron security concerns ang PDEA, kaya nila isinagawa ito. Kaya lang nakasaad kasi sa United Nations standards for minimum standards for the treatment of prisoners na kung una dapat sana iwasan yung mga ganitong measures kasi nakakababa nga ng dignidad ng mga bilanggo ito. Kaya lang sabi niya kung absolutely necessary daw, sana gumawa ng precautionary measures na gawin ito in at least with some semblance of privacy. So sana sa mga individual cells. At sabi rin, sana isagawa ito ng mga otoridad na parehong kasarian. And noong 2009 kasi, tayo ay, ang kongreso natin ay naglabas ng isang
isang batas. Yun yung sinasabi nating RA 9745 or yung Anti-Torture Act. At nakasaad dito na yung stripping persons naked ay amount to psychological torture dahil nadedemean yung dignity na meron yung mga bilanggo. At kung hindi naman masyadong severe yung impact sa kanilang psyche, ay pwede itong mag-amount into other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment. So sa ganung perspektibo natin, tinitignan yung nangyari na Greyhound operation, makikipag-engage ang aming regional office sa PIDEA para malaman pa kung ano yung nangyari noon sa insidenteng iyon at hopefully yung mas importante rito ay makapaglabas tayo at makipagtulungan tayo sa PIDEA. Paano maiiwasan ito in the future? Ano nga ba yung mga revisions na pwedeng gawin doon sa mga altuntunin para naman pag sinagawa itong mga operasyon na ito na kinakailangan nga ay hindi naman nakakasagabal doon sa mga dignidad na meron ang mga tao or yung mga bilanggo. Okay, bago ko magtanong doon sa huling issue, gusto ko lang linawin para sa mga manonood. Itong Auschwitz ay reference sa Nazi concentration camp kung saan nakahubad nga itong napakaraming Jews sa Europe bago sila pinatay o in-exterminate sa gas chambers doon sa Europe. Na wala naman gas chambers. Wala naman gas chambers sa Cebu at yun nga yung layunin nila na mag-search lang. No? So kailangan malinaw lang yung napakalaking difference na yun. Anyway, dito naman po yung itong huling subject si Arturo Las Cañas sa Lunes na didinggin ng Senado ang testimonya niya. Itong retired police na nagserbisyo sa Davao. Inamin niya na pumatay siya na dahil utos umano sa kanya ni nooy Davao City Mayor Duterte na ngayon ay Pangulo na. Dati na rin inimbestigahan ng CHR ang Davao Death Squad. Itong mga sinasabi niya dito sa kanyang testimonya o doon sa hindi pa siya nga nagte-testify pero nagpa-press con siya. Nagkwento siya doon. Lumabas na ba itong ibang sinasabi niya sa findings ng CHR ayon doon sa investigasyon ng CHR sa Davao? Opo. Hawi, noong 2012, naglabas ang CHR ng isang resolution. At doon sinabi niya na walang nakuhang direct evidence ang komisyon patungkol doon sa mga pagpatay. Kaya lang, ang naging basihan ng komisyon kung kaya't isinorward niya ito sa ombudsman among other government agencies for investigation ay yung sinasabing inaction ng local government kasi napatunayan naman na may mga nangyaring pagkamatay at nakita naman na may mga pattern doon. Kaya lang lumalabas na hindi nagkaroon ng meaningful investigations yung lokal na pamahalaan at yung lokal na police. Kaya yun yung naging basihan. Ngayon naman, doon sa mga bagong revelasyon na mga lumabas na tao tulad nila Mr. Matobato at saka nila retired SPO3 Arturo Las Cañas ay nagkaroon ng direktiba noong nakaraang taon yung ating Commission and Bank na buksan muli yung kaso. At tinitignan ngayon ng bagong team na binuo kung paano natin lalong malalaman yung katotohanan sa likod ng mga ito at gayon din kumpirmahin through investigations yung mga sinasabi ng ni Mr. Matobato at saka ni retired SPO3 Arturo Las Cañas. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Jacqueline De Guia, tagapagsalita ng Commission on Human Rights.